Bimili ka ng sarili mo. Sinabi mo, mahal mo ako ng buong taon. Kasal ng kapatid mo. Nakasuot ka ng napakagarang pangkasal. Maraming bisita ang nagkamali sa iyo bilang bride. Anong maroon? MOBA? Isang kasalan, dalawang bride. Dalawang pagdiriwang. Ibinuhos kayo. Inampon ako ng pamilya ninyo ng 15 taon. Ang maging parte ng pamilya ninyo. Dalawampung taon. Nagpakakuha ako ng dugo 108 beses. Matagal ko nang nabayaran ang utang na loob ko sa pamilya ninyo. Nagamit na ng maga. Hello. Si Lin Geba Ito? Sino ka? Ako ang kapatid Montag, si Tzu Jingyuan. Ayon sa resulta ng ENA pagsusuri, Napatunayan na mula sa pamilya. na walang anak na babae sa 20 taon, si Tzu Yuan. Pa- Handa ka bang bumalik sa pamilya Zhu? Pwede mo ba akong tulungan sa pag-ayos ng pag-alis ng rehistro? Pwede mo bang ayusin ang sarili mo? Buong araw kang gusot-gusot, hindi ba nakakahiya? Tignan mo young aid mo, mga anak ng pamilya din. Paano ang laki ng agwat? Iki Nadatanji. Saan ka pupunta? Pupunta ako sa pamilya. May proyekto na kailangang pag-usapan. Sasamahan kita Pawi. Anong gagawin mo doon? Hindi ka sanay sa proyekto, dadagdag lang ang gulo. Bahay ko yan, syempre pwede akong bumalik. Hey. Alam mo, si Juan King may performance sa music hall ngayon. Kaya tamang-tama, inasundo ko siya para sabay na pabalik sa bahay ni Ling. Talaga? Nasa timog na syudad ang music hall, bahay natin nasa Hilaga. Kailan pa naging madali sa'yo ang daan? Alam mo naman kung anong klaseng tao ako, diba? Isa pa, itong collaboration, hindi mo na ayos. Si Juan King ang nagsikap nito kasama si Dad. Kapatid, di ba't madali ka mahilo kapag nasa sasakyan? Ganito na lang. Sa harap ka para mas komportable.
Ako't bea kiyo'y nakaupo sa likod. Ito ang bago mong ay maligayang pagdating sa bahay. Dumating na sila, sina Kingking at Yunsheng. Ma. Sa wakas, nandito na kayo. Ma. Bakit bumalik ka rin? Tara, pasok na tayo, dali. Asawa ni Mingmi na gusto. Kay na tara kay na. Itong hipon ay para kay Kingking. Ching-ching. Kain ng hipon. Ma, mahirap makabalik si kapatid. Magkasama tayong kumain bilang pamilya. Kapatid, bibigyan kita ng sabaw. Kapatid, tikman mo ito. Ayos kalang biya. Aray, ang sakit. Nag-uusap ka pa sa pagkuha ng gamot. Anong magagawa mo pa? Z. Bakit ka umiyak? Inapi ka, na naman biyain nila? Yunsheng. Ayoko na sa bahay ng Ling. G. Huwag ka nang umiyak. Kapag kaya ko na, agad kitang ilalayo sa Lin. Ako ang magiging pamilya at mahal mo, ayos lang ba? May taning ang mga pangako. Akala ko lahat ng mga pangako. Pero nandito pa rin At nandito na ako. maglalakad sa huli. Alam kayo. Hindi ka natulog buong gabi. Dahan-dahan. Natapos ko na ang pagpapahusay ng bid proposal, kunin mo bukas at pumunta sa bidding conference. Ako ang may kasalanan. Inaalagaan mo pa ang pagbubuntis mo, samantalang ginagawa mo pa rin ang bid proposal. Dahil asawa mo ako, sino pa ba ang tutulong sa'yo?
Kapag nakuha natin ang bid, magiging normal na ang takbo ng kumpanya natin, lahat ay magiging maayos na. Si MS Lin ay matagal nang nagdudonete ng dugo, kaya mahina na ang katawan pagkatapos ay nagbuntis pa, matagal na pagod at puyat. At kulang sa nutrisyon. Hindi na iligtas ang bata, mahirap na rin yatang magbuntis uli. Tama na, Z. Huwag ka nang umiyak. Wala na ang bata, bukod pa. Hindi rin ako mahilig sa mga bata. Ang magkaanak, isang bagay na minsan lang sa buhay. Ayaw ko rin na masyado kang mahirapan. Pero malinaw naming ipinangako na kapag lumaki na siya, dadalhin namin siya sa amusement park at manonood ng mga paputok na magkasama. Pagalam, huwag kang umiyak, huwag kang umiyak. Nasa iyo rin ako. Nandito ako para sa iyo. Tayong dalawa. Mula ngayon, ay enjoy na natin ang mga panahong magkasama tayo bilang magkasintahan. Nakababatang kapatid, na may magandang balita akong ibabahagi sa iyo. Buntis ako. Ang bata ay kay Yunsheng. Nalaman niya lang at tuwang-tuwa siya. Sobrang mahal kita daddy. Ang tagal sa inidoro. Hindi mo naman gusto ang mga bata. Hindi mo na akayo mahal. Lin Wanching, lumabas ka. Lin Wanching, lumabas ka. Anong ginagawa mo? Ruminanay ching-ching sa taas. Bumalik ka sa kwarto. Ba't mas wala ka ng disiplina ngayon? Linji, ano na naman? Bakit parang palagi kang gumagilo kamakailan? Ako ang gumugulo. Fu Yunsheng, alam mo kung ano ang ginawa mo sa kwarto mo kasama si Lin Wanqing. Kapatid, anong ibig mong sabihin? Bayaw, nagpapahinga lang kami sa kwarto ko. Alam mo naman, madumi at magulo ang kwarto mo, wala kang matapakan doon. Busy si Yunsheng sa trabaho. Dapat mo siyang intindihin ng mabuti. Tama na. Ang puso ng tao, marumi sa kanyang paningin. Nagpapamasahe lang naman ako kay Wanching sa kwarto niya. Bakit hindi mo ginagawa? Siyempre hahanap ako ng iba na gagawa. Linji, ano bang nangyari sa iyo? Dati ang bait mo, ngayon hindi ko na maintindihan. Sino ba talaga ang marumi? Parang itong bahay. Wala na ata akong lugar dito. Ayos lang. Bilang isang outsider lang ako, kayo ang tunay na pamilya. Sige. Sige, sana maging masaya kayo palagi bilang pamilya. Palayain mo siya. Pinalaki namin siya sa pamilya, ngayon ganito ang nangyari. Linji, Saan pa ba siya makakapunta? Nasa amin ang kanyang mga dokumento, kaya babalik siya ng maamo na parang tuta. Masyado ko yatang na-overestimate ang sarili ko. Talagang paalam na. bakit mo nailabas ang mga bagay na yan?
Hindi na nagagamit ang mga bagay na ito, panggulo lang dito. Itapon na natin. Anong oras na? Magluluto ka ba? Kailangang linisin ang kalat na ito sa lalong madaling panahon. Hindi kayo yaya. Kung gusto mong kainin, ikaw mismo ang gumawa. Nagtatrabaho ako sa labas. Nahihirapang kumita ng pera para sa pamilya. Ipagluluto kita ng pagkain para sa akin. Kinukulit mo pa rin ako. Ano, inaasahan mo bang hahanap ako ng babaeng galing sa labas ng bahay para magluto para sa akin? Sige. Nagluto ako para sa iyo. Maghiwalay tayo. Parang nagkahiwalay tayo ng maayos. Voicemail. Hello. Ano'ing problema? Yun siyang. Sama ka kumain na hapunan kasama ko. Mismo magluluto, unang pagkakataon magluto para sa iba. Bukas na lang, pupunta ako at aayusin yan. Kung hindi ka darating ngayong gabi, hindi mo na matitikman ang luto ko. Miss Kaing BBKO, di ka papunta? Sige, pupunta na ako ngayon. Alam mo na, may kailangang asikasuhin sa kumpanya. Ikaw na muna kumain. Nagpangako ka sa akin kaninang umaga. Pagkatapos kumain, umalis ka. Ito na ang huling pagkain natin. Lindsay, sinabi ko na may kailangang asikasuhin sa kumpanya. Kung hindi dahil sa iyo na ampon lang ng pamilya, Lin. Kailangan ko pa bang lumabas para samahan ang mga kliyente sa oras na ito? True yun siyang. Nung una wala kang kahit ano, walang pumapansin sa iyo sa pamilya, Lin. Ako ang uminom ng isang baso pagkatapos ng isa, kasama ang mga kliyente, hanggang sa nagka-ulcer ako. Tinulungan kita na makuha ang unang round ng pondo para sa iyong startup. Paano? Minamalit mo ako dahil lampon mo akong anak. Kung wala ka, makakakuha pa rin ako ng pera. Sa tingin mo ba talaga ay nakagawa ka ng malaking pabor? Unang beses kong magluto at suportado ako ng pamilya ko. Nakatanggap pa ako ng Louis Vuitton bag bilang regalo. Ang mahabang gabi. Nakakaawa ang mga taong walang pamilyang kasama. Pamilya. Capitid. Nakuha mo na ba ang bagong AI? Nakuha na, kuya. Yung tungkol sa pagsara ng naayos ko na rin. Sa ika-negatibo 21, ako ang susundo sa'yo. Kuya, sa araw na yon. Pwede ba medyo late ka dumating? Siemper, handa ka bang umuwi? Kahit dito lang kami, sapat na. Salamat, kuya. Tayo'y magkasama. Lindsay, anong ibig mong sabihin? Hindi ba sapat na hindi tayo makasama kumain? Bekigalit ka. Para kanino ba yung pasre mo? Hindi na kita pwedeng hawakan. True yun siyang. Kung ayaw na natin sa isa't isa, mag-divorce na tayo. Bigyan natin ng laya ang isa't isa. Ano drama ito, G? Sobrang mahal kita. Kaya mo bang hiwalayan ang ganito kabuting lalaki? Lindsay, tama na, may limitasyon din ang pagtatampo, diba? Hindi ba sapat na di kita nakasama sa isang pagkain? Halika na. Meron 200 piso sa card na ito. Iyon ang kompensasyon sa'yo.
Hindi ka man lang worth ng 200 piso. Hindi ba sa 3 araw? Samahan ako sa parke at manood ng fireworks. Ito na ang huli kong hiling sa'yo. Fu Yunsheng. Sa hinaharap, kahit ano pa ang gawin mo, di ko napapakialaman. Ang hirap talaga ng mga babae. Kailangan pa bang manood ng paputo? 3 araw mo lang gayon, Hunyo 21, ang araw ng aming anak. Bawat taon sa ganitong araw, magkasama kami nanonood ng paputo. Siguro nalimutan mo na ito. Ano ko naman makakalimutan? Matagal ko nang sinabi sa assistant ko na bakantehin ang araw na iyon. Kagaya ng dati, makakasama kita buong araw. Pasensya na. Halo, ang tinawag mo ay pansamantalang hindi makontak. Pakibalik tawag na lang. Halo, ang tinawag mo ay pansamantalang hindi makontak. Pakibalik tawag na lang. Halo, ang tinawag mo ay pansamantalang hindi makontak. Pakibalik tawag na lang. Eh, Wag kang magalala, baby. Lumaki kang maayos sa tiyan ni mama. Lagi ka naming mo. Wag kang matakot, baby. Si mommy at daddy laging nandito para sa'yo. Tayong tatlo, lagi tayong makakasama. Ew. Paano ko nakalimutan? Matagal mo nang kasama ang iba, pamilya na kayo. Yunsheng, bumalik ka na. Halika, inom habang mainit pa. Shing shing, ikaw muna, may lalakaran lang kayo. Eh, masakit ang tiyan ko. Shing shing, sinamahan na kita buong araw sa check-up. Sabi ng doktor, okay ka at ang bata. May gagawin pa ako. Alas na kayo. Yunsheng. Ang mga paputok pero kusang nawawala. Ganyan nga ang buhay, di ba? Lin, Hanggang sa muli. Malapit na ako. Naisin ka, huwag kang umalis. Pupuntahan kita. Fu Yunsheng. Alas nu y 5 na. Huli na. Fu Yunsheng. Palm. Hindi na kita makikita ulit.
Kuya, Maligayang pagdating sa Zhu Yuan. Kilala. Gusto mo bang bumati? hindi kilala. Bakit di buksan ang law, GE, di ka babalik. Bakit mo inilabas ang mga bagay na yan? Matagal nang dinagamit ang mga ito. Nandiyan lang, Pesaka, itapon na lang. Ayos ka rin, Linji. Talaga naman binigyan kita ng mukha. Makipagtalo ka sa akin, mag-away at maglayas ka, iba? Sige, umalis ka. Tingnan natin paano ka mabubuhay bilang pulubi at ulila, ang walang pera at tahanan. Sa oras na yon, kailangan mo pa ring bumalik sa akin na maayos. Maligayang pagbalik sa bahay, miss. Iraw. Ito ang bahay namin. Nabigla ka, no? Cloud Sheng, Geising. Nakipag-ayos ka na sa Star Wish Investments para sa kontreta? Naiplansa ko na suite mo. Ew. Nakabalik na ako. Saan ka pumunta kagabi? Paumanhin. Naging mapilit ako kagabi. Hindi dapat ako tumakas ng bahay. Ito ay isang minsanang exception. Isang gabi na, hindi pa sila bumabalik. Yunsheng, sensitibo ang tiyan mo, kaya tandaang uminom na isang basong maligamam na tubig tuwing umaga pagkagising mo. Pero, mahina ang memorya ko, hindi ko malaala. Kaya mo lang gayon, ihahanda ko ito para sa'yo araw-araw. G.E. Ang bait mo talaga. Linji, Nazing Kabi bakit magdamag kang nawala? Ano? Wala si Lindsay sa bahay? Ano ang nangyari pa? Si Ching Ching ay nagduro, kulang ang panda blood sa ospital ngayon. Dalhin si Lindsay sa ospital, bilisan. Pupunta na kayo agad. Kumusta na si Kingping? Ayos lang ba siya? Hinshin, gusto ko lang sanang magluto para sa'yo. Pero aksidenteng nasugatan ko ang kamay ko. Dumugo ng marami. Napatigil na ang pagdurugo, walang seryosong pinsala. Pero, nahihilo ako, kailangan ko ng dugo. Hindi ka ba comfortable, King King?
Yun siya nga. Nasaan si Lindsay? Bakit hindi mo siya kasama? Si Z, umalis siya ng bahay kagabi. Hindi ko siya makontak. Hindi ma-contact? Kung ganoon, sino ang magbibigay ng dugo kay King King? Mga kasama, maliit na sugat lang ito. Kung pupunta tayo sa ospital mamaya, baka gumaling na ito. Hindi kailangang mag-donate, Lin. Pero ang ulo ko, sobrang nahihilo talaga. Bukod pa rito, nagbubuntis pa ako. Si Lindsay, ang cute na yan. Usually laging nandyan kapag tinawag. Bakit ngayon nagawa niyang umalis ng bahay? Ulila siyang walang magulang, ang pamilyang Lin natin. Ang tanging pag-asa niya, saan makakapunta? Hanapinagad, para makapagdugo para kay King King. Huwag kang mag-alala, ma. Basta nandito siya, mahahanap ko siya. Pansaw. Iro-iro. Pansaw. Sa wakas bumalik ka na. Ako ang pangalawang kuya mo, si Zhu Minghao. Kuya. Te. Nay. Bumalik ka na. Bumalik ka na. Si. Kakauwi lang ng bata, dapat masaya tayo. Ang ibig niyong sabihin, ang pamilya natin ay kabilang sa top 5 pinakamayaman sa mundo. Ang Zhu family ng Jiangcheng. Dapat ikaw ay ang pinakamamahal na munting prinsesa ng pamilyang Zhu. Nabigo kaming protektahan ka. Hayaan kang lumabas. Nagdusa ng napakaraming taon. Bumalik na ang nakababata kong kapatid na babae. May pagkakataon pa tayo para makabawi. Kanan. Gusto naming ibigay ang pinakamahusay sa aking nakababatang kapatid na babae upang mapunan ang kakulangang naranasan niya sa nakalipas na 20 taon. Nakababatang kapatid, mga regalo sa iyong pag-uwi inihanda para sa iyo. Iraw. Masyadong mahal ang mga bagay na ito, at kadalasan ay hindi ko naman kailangan ang mga ito. Oh, hindi. Kalimutan mo na. Bakit hindi natin kailangan ito? Hindi natin pwedeng isuot lahat sa isang araw, kaya 2 na lang ang isusuot natin. At ang mga ito, pa sa iyo ang lahat ng ito, kung hindi mo tatanggapin. Malulungkot tayo. Dapat man lang bigyan kami ng pagkakataong bumawi sa iyo. Maligayang kaawan sa iyo. Narito, anak. Ito ay regalo. Galing kay tatay. Salamat, Papa Karawan. Ching ching. Salamat, Mama. Kapakit na babae. Ang gimgaito ay dapat namang para sa iyo, Prinsesa NG Pamilyang Zhu na pinapalalaganya. Tinanggap ang pagmamahal ng lahat. Ngayon ka ulang nalaman. May mahal pala akong pamilya. Plano namin ni Papa magdaos ng party in 3 days para sa iyong pag-uwi. Mayroon ka bang mga kaibigang gustong imbitahin? Basta i-follow ang plano ni na kuya at mga magulang natin. Himingi na ako ng tulong kay Director Chen para hanapin si Z. Malapit na may balita tayo. Sa mukhang ganyang kawawa, saan ba siya makakapunta? Kailangan natin siyang disiplinahin. Kung hindi, mas lalo pang magiging suwel siya. Talaga. Bilisan mo. Tulungan mo ako maghanda ng regalo. Anong nangyari? Ang saya mo naman. Tumawag si Assistant Lin. Natagwan ng Jiang City ang nawawalang anak na babae. 3 araw mula ngayon, naghahanda welcome ako ng Fushi Group. Nakatanggap din ng imbitasyon. That is Czechoslovakian talaga. Pag nakalapit tayo sa pamilya Zhu, si Yunseng at Fushi, magiging maayos ang lahat sa hinaharap.
Yun Sheng. Director Chen. May balita na tungkol kay Lindsay. Tingnan mo ito, asawa mo ba ito? Iswat ang singsing ko. Malapit na kitang mahuli. Yun Sheng, ginagawa ko ito ng kusa. Hanggat mahal pa kita, hindi ko kailanman huhubarin itong singsing. Mabuti. Ito ang singsing niya. Naisen siya. Natagpuan namin ang singsing na ito sa isang bangko sa amusement park. Kinumpirma ng ENA testing na ito ay kay Lindsay. Tiningnan namin ang impormasyon ng sistema kalaunan. Natuklasan sa sistema na isinara na ni Lindsay ang kanyang account. Wala impormasyon tungkol sa kanya. Sarado ang account. Anong ibig sabihin nito? Kaaniwan, pagkatapos ng 3 taon, saka lang isinasara ang account. Hindi maaari. Sobrang exaggerated naman ito. Maligayang balik sa bahay, dapat lang ipinagpaliban ng masaya. Pero, ilalagay ito sa pintuan ng hotel, masyadong show-off. Kuya, tanggalin na lang natin ito. Sige, mamaya utusan ko sila na ilipat sa bulwagan. Salamat, kuya. Pasik ka na. Tara na, Siege. Matagal nang hinahanap ng pamilya Zhu ang kanilang kayamanan. Ingatan yan. Tama, narinig ko ang 2 anak ng Zhu ay overprotective sa kanilang kapatid. Sa tingin ko, kung gusto mo makipag-ugnay sa Zhu family, mas mabuting magsimula sa Miss Zhu. Kung ako ay makakakonekta sa 2 anak ng Zhu, hindi magandang mapangasawa ang mayaman. Makakyat sa mataas na lipunan. Saan pumunta, S.I. Lindsay? Bakit hindi pa siya bumabalik para hanapin ako? Ça en galine Angeribon na tout. Nahulog sa ulo ko. Ito e sorpresa ni Zhu family para que Miss Zhu. Bilis perding na si Miss Zhu. Miss Zhu, welcome back. Miss Zhu, toast tayo. Pasensya na, hindi namin naisip na baka hindi ka komportable sa ganitong okasyon. Natakot ka ba? Kapatid, kami ang bahala dito. Pumunta sa silid pahingahan at magpahinga. Sige. Pero anak na babae ng pamilyang Zhu. Medyo nakakababa ng dignidad dito. Ano ba sinasabi ang bunso namin ay medyo sanay lang sa kakaibang bagay. Anan. Huwag mo na itong isipin. Lagi ka lang maging masaya. Puminta ka na. Punta ka na sa silid pahingahan at hintayin mo kami. Sige na.
MGA kaibigan. Si ate ay hindi maganda ang pakiramdam. Uwi ako para magpahinga. Pero ituloy natin ang party. Mag-enjoy kayo. Z. Ikaw na. Hindi kita mahanap. Lumipat ka pala sa Jiangsheng. Sumama ka sa akin. Mali ang pagkakilala mo sa akin. Hindi ako si Lindsay, hindi kita kilala. Tama na, di kita sinamahan manood ng fireworks. Ang tagal mo nagagalit. Sapat na. Inatawad kita. Apasok ka na sa bahay. Naghihintay pa si Kingping sa'yo. Kailangan ng dugo. Magpakaseryoso ka naman. Sinabi ko na sa'yo, hindi ako si Lindsay. Hindi rin ako sinuman para magbigay ng dugo. Leas. Bitawan mo ako. Baitawan. Sumama ka sa akin. Bitawan mo ako. Ginagawa mo ang ganito. Ha, Lindsay, nagbihis ka ng ganito para pumunta dito. Naghahanap ka ba ng mayaman na lalaki? Fu Yun Ang kita mo pero ang nakakairita ka. Ngayon, kilala mo ako, hindi tama sinabi ko. Ikaw may asawa, pumupunta sa lugar. Tingin mo hindi kita kayang suportahan. Umalis ka. Gusto mo ng pera? Sige, bibigyan kita. Sasabihin ko sa'yo, si Fu Yunsheng ay hindi pa nangangailangan ng babae na magiging entertainer. Umalis ka. Bitawan mo ako. Lindsay, ang bilis mo nang umalis sa akin. Nagmamadali ka ben tumakbo sa kama enge iba? Tulong. Tulong. Bunso. Kuya, saan ka pupunta? Parang narinig ko si Bunso na sumisigaw ng tulong. Kailangan natin siyang hanapin. Wala namang naririnig, ito'y sarili nating hotel. Si Bunso ay nasa silid pahingahan. Kuya, masyado mong iniisip si Bunso. Nga, kakauwi lang ni Bunso. Sobra akong nag-alala kaya nagka-hallucination ako. Ang kalahatang tagapamahala Zhu. Ginoong Chu, ako si Lin Liqiang mula sa pamilyang Lin ng Nancheng. Ito ang anak ko, si Lin Wan King. Matagal ko nang inaasam makipagtulungan sa pamilyang. Gayunpaman, hindi pa ako nagkaroon ng pagkakataong bumisita. Iniisip ko, karangalan ba ang bumisita ngayon? Ang pamilyang Lin ng Nancheng ang umampon sa aking kapatid na babae. Matagal na siya sa amin at nagpapasalamat kami sa pamilyang Lin. Hinahangaan namin ang proyekto ng pamilyang Zhu sa Nancheng, bukas para sa bidding. Kung interesado si Jilin, maaari nating pag-usapan ang detalye. Sakop ng Soaring Project ang ari-arian sa katimugang bahagi ng lungsod. Balibalitang namuhunan ang pamilyang Zhu ng 1 bilyong yuan sa proyektong ito. Tunay na pinagpala ang pamilya Lin. Mabuti. Siyempre. Pero wala mo. Lameo ka asayakin, kadri ka. Inayawan mo ako. Lindsay, huwag mong kalimutan kung sino ang asawa mo. Ano? Nakahanap ng mayaman sa party ng mga rich. Sa buhay na ito, ikaw lang ang magiging asawa ko. Fu Yunsheng. Ang asawa mong si Lin Ziyi ay wala na. Miss Hu na ako, Zhu Yuan. Kinsheng. Hindi pa tapos ang parte. Bakit mag-isa ka lang dito? Walawang.
Kalakeo kang sino. Bakit? Tumakas ka sa bahay ng ilang araw. Nagkasakit ka na ba ng kalokohan? Hindi ba balitaan ka ng zoo ay natagpuan ang anak na babae? Iniisip mo bang mayayaman ka rin? Hindi lahaing yulala ay sawert. Huwag ka nang umasa. Totoo, hindi lahat ng ulila ay kasing suwerte ko sa pagtagpo sa pamilya niyong mga vampira. Ikaw, Lin Zhiyi, tandaan mo ang pagkakakilanlan. Naniniwala ka bang kaya kitang palayasin sa pamilya Lin? Tari, huwag mo na siyang pansinin. Bugtong-bugtong lang ang sinasabi niya. Linji magsari ka na. Sila ang pamilya mo. Ikaw. Kapatid, kahit magalit ka sa amin, huwag kang basta magsalita ng hindi isip. Ang pamilya Zhu, iningatan ang bagong natagpuang anak na babae. Kung malaman nila na nagkukunyari ka, maapektuhan si Yunsheng, pamilya Lin, at ang kasunduan sa pamilya Zhu. Huwag sanang masira ito. Ang pamilya Zhu. Paanong magiging kasosyo ang pamilya Lin? hindi ba't palagi mong sinasabi na ikaw ay anak ng pamilya Zhu? Bakit? Pamilya Lin namin ay makikipag-partner sa pamilya Zhu. Hindi mo alam yan. Napakatapang mo naman kung ikaw ay ang anak ng pamilya Zhu. Ako naman ay ang ina ng pamilya Zhu. Tama na, Linji. Binigyan na kita ng paraan. Ano ba talaga ang gusto mo? Umalis na. Bitawan mo AKO. Talagang hindi ka mawala-mawala. Linyi, ikaw ang nanggugulo, wag mo akong sisihin. Party ng pagbabalik sa pamilya Zhu. May hindi pagkakaintindihan kayo na Pagawi nalang Pagyuzapan. Ching-ching. Okay, Kalang BA. okay lang. Pero young tain kayo. Medyo masakit ang tiyan ko. Buntis si King King, paano mo siya nagawang itulak? Paulit-ulit mong sinasaktan si Ching Ching? Ang pamilyang Lin ay nagpalaki sa napakawalang puso. Mas gugustuhin ko maging alaga ang aso. Ikinakaway ang buntot nito. Alam nitong ibigay sa atin. Multa. Lin Wanking, hindi ka man lang bumuti sa mga nakalipas na taon. Palagi mo lang ginagamit ang parehong panlilin lang. Lindsay, sinusubukan mong makipagtalo. Nakita kong itinulak mo si Kingpin. Sobrang nadismaya mo ako. Ang tagal na pero ang bata mo pa rin. Kung may reklamo ka sa akin, sabihin mo sa akin. Pero ang bata ay walang kasalanan. Gayon mo lang naisip na walang kasalanan ang bata. Bakit noong ginagawa mo ang mga ito, di mo naisip na baka masaktan ang bata? Noong bantis pa ako noon, pinilit akong mag-donate ng dugo para sa iyo. Bakit di mo ni? Nasaan ang aking anak? Ang anak mo, ikaw ay isang ulilang hindi nais. Ang iyong anak. Kapag ipinanganak pa, isa siyang kite na hindi nais. Mas mabuti pang mawala na lang siya. Ma. Grave naman ito, harang sobra na. Si Z ay asawa ko. Siya ay anak ng pamilya Lin. Yun siyang Medyo nahihilo ako. ching. Ito. Aina, dadaling ko muna si King King sa ospital. Ikaw ang gumawa nito. Magmadali ka at magbigay ng dugo kay King King. Inaisip nayo pabiay na AKO pa rin ang sinit-senior nayo. As I Lindsay, hindi ko ibibigay ang dugo ko sa kanya. Wala kang konsensya? Paano mo nagawang saktan ang nakatatanda? Konsensya.
Noong una ay tinaturing ko kayo mga nakatatanda, parang pamilya. Kahit gawin niyo akong kasambahay ng pamilya Lin o mapagutan ng dugo ni Lin Wanking, tinanggap ko ng walang reklamo. Dahil pakiramdam ko pamilya tayo. Pero kayo, paano kayo sa akin? Nang may sakit ka at na-ospital. Ayaw sa'yo ng anak mong babae, ako ang walang sawa sa pag-alaga sa'yo. Pero anong sukli niyo sa akin, mga reklamo at ikot? 5 taon ang nakalipas, sa malakas na ulan, pinagpilitan mong umakyat sa bundok. Nagkaroon ng landslide at hindi makapunta ang mga rescuer. Ako ang nag-risk ng buhay para dalhin ka, pero paano niyo ako tinrato? Miss, Sama ka sa akin sa ospital, magpa-check tayo. Halika na, Shi. Ito ay sopas ng atay ng baboy para sa pagpapalakas ng dugo. Hindi. Kakausapin ang pamilya Lin. Hindi mo na maaaring bigyan si Lin, Wanking ng pagsasalin ng dugo. Huwag kang umalis, ayos lang ako. Z, kung magpapatuloy ito ng matagal, hindi kakayanin ng katawan mo. Sa Lin Wanking, malinaw na nagkukunwari siyang may sakit, pero pinipilit na bigyan mo siya ng pagsasalin ng dugo. Ganito ang treto sa iyo ng pamilya. Madudurog ang puso ko nito. Fuyan siyang, essay, Buhay Kao. Ang pinakapinagsisisihan ko ay ang pagpapakasal sa iyo. Nakababatang kapatid na babae. tigilan mo na ang pagtawag. Dali na mag-transfusion kay Ching Ching. Take it nag hang up. Anong meron, kuya? Anong ginagawa mo? Lumapit ka dito. Bitawan mo ako. Anong balak niyo? Kaya, hindi ko inaasahan. Ang kapatid na babae naglaro ng todo, ilang araw lang nawala sa bahay. Napatali sa ibang lalaki. Mayroon ng Yonsheng, paano mo tatawagin ang iba na kuya? Kuya, Bitawan mo ako. Anong ginagawa mo? Bitawan mo. Baitawan. Bakit hindi pa rin sumagot? Nasa banyo ako kanina. Narinig ko sa dulong bahagi ng halway ang nag-away sa kwarto. Totoo ba o hindi, nasa hotel tayo. Baka mag-asawa lang iyan. Nag-away sa kama. Huwag nating sirain ang kanilang mabuting gawa. Nasa panganib ang nakababata kong kapatid na babae. Saan pupunta magkapatid? Tingnan mo dali. Ano ang gagawin? Ano ang gagawin? Hindi ka hahayaang makalusot dito ng pamilya Zhu. Kahit gaano kalakas ang pamilyang Zhu, hindi niya makontrol ang gawa Lindsay, niyang Lin. Hindi MOBA. naadik na sa pag-arte? Magasing ka. Isa ka lang naman sa pamilya Lin. Alaga lang na Kit. Pwes, itong kita na alaga ay titingnan paano kayo pamilya Lin bumagsak mula langit papunta sa impyerno. Nakakatawa ka talaga. Kukuha na ang pamilya Lin ng project ng pamilya Zhu sa South City. Baka ikaw ang bumagsak. Mas mabuti pang ibigay mo ang dugo mo kay King King. Pagkatapos, dahil sa labis na pag-aalaga namin sa iyo ng 20 taon, bibigyan ka namin ng pagkain. Sa huli, kahit aso, nagkakaroon ng damdamin. Hindi kami ganon kalupit. Hindi kailangan. May pamilya ako. Hindi ko kailangan na awan ninyo. Hindi karapat-dapat sa inyo. Ika, tama na. Huwag siyang kausapin. Bilisan ang pagbigay ng dugo. Hinihintay ni Ching. Bitawan niyo ako.
Ano bang ginagawa niyo? Biruan mo kayo. Anong ginagawa nyo? Biruan nayo kayo. Anong ginagawa nyo? Biruan. Anong ginagawa nyo? Biruan nayo kayo. Naglalakas loob kayong galawin ang pamilya Zhu. Kapatid. Anan. Kakalis lang natin saglit. Dapat ang mama kasama mo. Ma. Ayos lang ako, huwag kang mag-alala. Anong nangyayari? Meron pang nagtatapang-tapangan at kaya pang mangbuli ng anak ko sa lupaing zoo. Nene. Ilagay muna si Bunso sa sofa. Kasalanan ko, narinig ni Kuya ang tawag ng tulong ni Bunso. Pasensya na ako'y hangal. Hinadlangan ko si Kuya, kundi hindi ganito si Bunso. Nene, kuya. Ayos lang kayo. Huwag niyo ako alalahanin. Ganyan ka na nga, tapos sasabihin mong ayos lang. Bukod sa iyong mga kamay at ulo, mayroon pa bang ibang mga pinsala? Hayaan mong makita ni nanay. Sinabi ng nakababatang kapatid na babae sa nakatatandang tiyak na pagbayaran sila ni Big Brother. Si Fu Yunsheng iyon at ang pamilyang Lin. Fu Yunsheng at ang pamilya Lin. Nakababatang kapatid na babae. Hindi ba sila mabait sa iyo? Hiniling nila sa akin na salinan ng dugo si Lin Wanqing. Akala kayo palagi hindi ka umuwi. Dahil mabuti sa iyo ang pamilya Lin at si Fu Yunsheng. Hindi ko inaasahan. Anak ko. Sa lahat ng taon na ito, ano ba ang dinanas mo sa labas? Ma, ayos lang kako. Huwag ka mag-alala sa akin. Anan. Ano ba talaga ang nangyari sa pamilya Lin at kay Fu Yunsheng? Noong una nila akong inampon. Para lang galing blood donor para kay Lin Wanqing. Ang pamilya Lin ay talagang tuso. Ginamit ang dahilan ng kabutihan para ampunin si Anan. Para lang gawing donor pa sa anak nila. Walang puso talaga. Ma. Mal. Ma, Ma, kalma ka. anong nangyari sa'yo? Kalma ka. Ma, ano nangyari sa'yo? Huwag kang mag-alala. Tingnan mo, ako ay okay naman. Wala akong problema. Akala kayo talaga. Mabuti ang trato ng pamilya Lin sa kapatid. Iniisip ibigay sa kanila. Ang proyekto sa South City. Ginawa ko ito. May pinagkaiba ba ako sa mga Lin? Kuya, hindi ka dapat sisihin. Sisihin mo sila, ang galing nila magbalat kayo. Pati si Fu Yunsheng. Ang dami ng inaasikaso ni Little Sister para sa kanya. Hindi na nga niya naalala ang mga kabutihan. Lumapit pa siya kay Lin Wanqing. Mga trader. Papatayin ko na sila.
Kalma ka lang, huwag magpadalos-dalos. Kuya, Sila ang nanakit sa maliit na kapatid. Siguradong pababayaran ko sila ng sobra-sobra. Ngayon ang pagbalik ni maliit na kapatid. Sigurado akong ibubunyag ko ang katotohanan. Maliit na kapatid, pagpapalitan kita ng damit ni Xiao Zhang at alagaan ang sugat mo. Tari. Inatake ng hika si nanay. Samahan mo siya para makapagpahinga. Ang natitirang mga bagay. Ipaubaya sa amin ni Minghao, sinumang nanakit sa pamilya Zhu. Tiyak na pagbabayarin ko sila. Salamat, tatay. bakit wala si Ginoong Zhu at ang iba? Nangyaring masama kay Miss Zhu, kaya nagpunta silang lahat doon. Sino may lakas loob na tinarget si Miss Ju sa Hotel Ju? Talagang hindi na sila Kayong mga walang takot, kayo nga mismo. Magkunwari kang si Miss Zhu sa harap. Hindi pa sapat. Ngayon nagpakita ka pa sa harap ng mga tao para mapahiya. Tingnan mo yang itsura mo na parang pulubi. Lakas ng loob ka pang magpanggap na si Miss Zhu. Tutubong siya si Miss Zhu? Hindi kasi alata Miss Zhu. Paano siya susuot ng ganitong damit? Pero yung lalaking katabi niya, parang pamilyar. Parang ikaw ang Special Assistant NI Xiaozhu. Sige na, Lindsay. Bilisan mo at sumama ka. Hindi ito lugar para magulo. Bago dumating ang pamilya Zhu, sumama ka na pauwi. Kung hindi, kapag nalaman nilang nagpapanggap ka Zhu dalaga, wala tayong magandang dadatnan. Huwag galawin ang aming Miss Zhu. Talagang maliit ang tingin ko sa iyo. Nag-imbita ka pa ng ekstra na artista. Iniisip mo ba na lahat kami dito ay mga bobo? May nakita Donna sa Miss Zhu. Kanina sobrang dami ng tao, nagkakagulo. Si Miss Zhu ay iniingatan nila, kaya hindi ko nakita ang hitsura niya. Baka nga si Miss Zhu Yuan. Hindi ko rin nakita ng maayos. Pero si Miss Zhu ay nakasuot ng lahat ng high-end fashion. Itong babaeng mukhang simpleng tindera. Walang koneksyon sa mayamang pamilya Zhu. pamilya ni Mr. Ju, hinahanap si Miss Ju. Sabi mo ikaw si Miss Ju, bakit wala kang kasama mula sa Ju? Lin Chie. Basta ka kumuha ng tao para mag-acting, akala mo ba maniniwala ang lahat? Pwede mo kaming dayain, pero huwag mo linlangin ang sarili mo. Si Xiao Zhu at ang iba pa, kung naglakas loob pa kayo na magsalita na masama kay Miss Zhu, kayo ang bahala sa magiging resulta. Kapatid na baba, si Pietro. Hindi ba siya yung kapatid na tinatawagan mo kanina? By Nailan Kira. Ayos ka, Linji. Ito malaking tao, inaasa. Di ba? Huwag mong kalimutan na ako ang asawa mo. Nag-chat ka habang kasal pa tayo. Mukhang bait pero nagawa ito. Walong haya. Nagpanggap na parang si Miss Zhu, dapat ipabarangay para hulihin si Cute. Ako si Zhang Qiang, ang espesyal na katulong ni Miss Zhu. Sinunod ko ang utos ni Miss Zhu na bantayan si Miss. Ilan sa inyo ang kayang manira kay Miss? Lindsay, ara lang sa isang munting katulong. Ayaw mo na sa akin. Saish, maraming tao na kitang pinapakain at pinapainom. Ganito ka talaga sa akin? Talagang wala kang hiya. Pinapakain at pinapainom mo ako. Naalala mo ba, dati kaya akong umiinom na alak sa mga kliyente para makuha ang unang puhunan sa negosyo para sa iyo. Tinulungan ka maging tagumpay sa negosyo. Kung wala ako, akala mo ba may karapatan ka ngayon na magkahol sa harap ko? Sino ba talaga ang walang hiya? Alam niyo yan sa sarili niyong konsensya. Paano mo nagawang mangaliwa at manakit? Wala na bang hustisya? Malay ko ang katotohanan, maaring sabi-sabi lang yan. Ang asawa tumulong sa pagkuha ng investment. Mukhang mahal na mahal din siya. Hindi mo naiintindihan ito. Walang lalaking gustong gawing biro ang ganitong bagay sa harap ng marami. Hindi pa ba sapat na nakakahiya? Kayo. Tama na. Mukhang gusto lang paniwalaan ng lahat ang gusto nilang paniwalaan. Dahil nandiyan na ang pagkiling. Wala nang kailangang sabihin. Hintayin dalhin ng kapatid ko ang ebidensya. Tama na, Ian. Lindsay, hindi ito lugar para mag-alboruto ka. Hindi pa bumabalik ang pamilya ni Zhu. Samahan mo akong lumabas dito.
Magkukunwari akong walang nangyari ngayon. Mapapatawad pa kita ng isang beses. Iba ang ugali mo na laging umarte kasama namin. Bakit lumalaki ito? Hindi madali para sa pamilya Zhu ang makipagtulungan sa amin. Kung malaman ng pamilya Zhu na nagpapanggap ka na iba, mukhang wala na ang pagtutulungan. Ching ching. Hanggat nandito ako, hindi kailanman magtutulungan ang pamilya Zhu at pamilya Lin. Pinapayuhan kita, mag-isip ka mabuti bago mo ako galawin, kung hindi ikaw ay magdusa. Lindsay, Talagang wala ng katarungan. Ayoko na mabuhay. 20 taon na pinapakain ng pamilya Lin siya. Ngunit ni kaunti hindi siya kontento. Mula bata puro kaagaw siya sa kapatid niya. Hindi ba't parang kwento ni magsasaka at ang ahas? Hindi nayo alam. Originally, si Yunsheng at ang anak namin na si Kingking ang talagang bagay na bagay. hindi ma. Kaso biglang pumasok itong si Lindsay at inagaw si Yunsheng. Hindi ko akalaing inagaw niya pero hindi pinahalagahan. Nakipaglandi siya sa mga lalaki na hindi maganda ang reputasyon. Talagang malas kami. Kahit kapatid na asawa kaya agawin. May konsensiya pabiyesia? Tama ka, malapit na ang pamilya Lin na anak namin na si Ching ay ikakasal sa pamilya Zhu na iinggit siya. Pero hindi ko inasahan, isip ka ng plano magpanggap na anak ng Zhu. Ganong taktika? Yunsheng, ang kailangan gayon, paalisin ang kapatid mula dito. Sinabi ni na mama at papa na pansamantalang hakbang lang ito. Kaya pala ang pamilya Zhu ay ganoon kaaga ibinigay ang proyekto ng pag-unlad ng South City sa pamilya Lin dahil pala sa pangako kay Miss Lin. Zinong Yang Master Yen? Kayo na po ang humusga. Kinaya niya ang anak ng pamilyang Zhu, pero ideya ba iyon ni Lin? Wala kinalaman sa amin. Hindi niya tinatangka magpanggap na anak ng pamilya Zhu. Gustong-gusto niyang magnakaw ng bayaw niya at naghahanap ng bago. Mapapakasal ba siya sa pamilyang? Inisip ko kung alam ba ito ng dalawa kong kuya. Hindi ko alam kung alam ito ng dalawa kong kuya. Hindi lang iyon. Alam na alam niya. Ang asawa ko si Wan King ay buntis. Pero hindi lang minsan. Gusto niyang saktan si Kingking. Halos mapaanak si Kingking dahil sa kanya. Nayon lang. Sinaktan niya si Kingking. Nakita niyo naman lahat. Sobrang baliw na. Kahit bantis hindi na pinapatawad. Kung hindi nag-ingat, dalawa ang maaring mamatay. Miss Lin ang nagsisi sa tagapagmana ng pamilya Zhu. Kung may mangyari, kahit 10 buhay mo hindi magiging sapat bilang kabayaran. Cute. Kailangan mong panagutan ang mga desisyon mo. Sana'y huwag kayong magsisi sa araw na ito. Lahat ng gumawa ng gulong gayon, hindi palalampasin ng pamilya Zhu. Sa ganitong sitwasyon, panaginip mo pa ang maging senyorita. Umalis ka. Zia. Talaga bang si Miss Zia? Bake it. Posible. Mukhang masyado kayong kinukupkop ng pamilya Zhu sa pagbabalik ni kapatid. Sa ganitong kayabangan. Mukhang masyado kayong kinukupkop ng pamilya Zhu na kayong maglakas loob sa pagbabalik ni kapatid. Sa ganitong kayabangan. Mr. Zhu. Isa siyang ulilang inampon ko mula sa South City Orphan. Nagkamali ba kayo? Paano magiging Jiang City? Nasaan ang anak ni pamilya Zhu? Itay, Ano ka, Bea? Nangangahas ka pang turuan ang pamilya Zhu?
Kuya, okay lang ako, huwag kang mag-alala. Pakinggan niyo ito. Siya ay bahagi ng pamilya Zhu. Matagal nang nawawalang kapatid na si Zhu Yuan. Ngayon, sa lahat ng nanakit sa kanya, mananagot sila sa pamilya Zhu. Ha naku. Zhu Xiaozeng. Ito ay isang pagkakamali. Pagkakamali. Ganon BA? Lin na pinuno. Palawanag mo na. Kayo dyan sa pamilya Lin, nagpapanggap na mabait, nag-ampon ng kapatid. Pero para lang gawing blood bag ng tunay mong anak. Miskomunikasyon din ba ito? President, hindi ako yon. Mahina ang katawan ko simula espesyal ang dugo ko. Siya makakatulong sa akin pagdodonate ng dugo. Hindi namin siya pinili. Tinutiring namin siyang kapamilya. Sa loob ng maraming taon, kaya mo ba kalimutan ang nakaraan? Ginawa mo sa akin dahil sa hindi pagkakauna. Kaya mo inakit ang sarili mong bayaw? Hindi rin ba ito pagkakaintindihan? Inaakit ang kanyang bayaw. Ang pamilya ngayon, Hindi ba sinabing ninakaw ni Miss Zhu ang kanyang bayaw? Dapat kang matuwa na hindi ako nanakit ng babae. Pagalam. Ikaw ang minahal ko mula simula hanggang katapos. Ang relasyon ko kay Lin Wanking ay isang kaswal na pagkikita lamang. Sinabi ko na hindi ako nananakit ng babae. Pero hindi ko sinabi na hindi ko nananakit ng lalaki. Lalo na sa mga lalaking kagaya mo. Makhang kayo. Hanggang sa huli ay ayaw niyong maniwala. Si Zhang. Malupit ang pamilyang ito. Paano nila nagawa ito? itong magkaibigan. Sapring masama. Paano nila nagawa ito? MGA Hayop. Hindi sila tao. Nagkamali kayo, hindi kami to. Ay, Laolin. Kakapasok lang. Sa party ng pagbabalik ng pamilya Zhu, Pati anak Zhu tinangkang saktan. Xiao Zhang. Tuloy. Ha. Nakakatawa ka. Malapit nang makuha ng Lin ang soaring project ng Zhu sa Nancheng. Sa oras na yon, malamang ikaw yung napunta mula langit papuntang Ha. Bakit hindi mo na lang masunuring bigyan ng pagsasalin ng dugo si King? pagkatapos. Ituturing namin kami ang nagpalaki sa iyo. Pagkatapos ng 20 taon ng pagkakaibigan, bibigyan kita ng pagkain. Haha, tutal, kahit ang pag-alaga ng aso ay may kasamang pagmamahal, hindi naman kami ganoon kawalang puso. Hahaha. Hindi kailangan. May pamilya ako, hindi ko kailangan ang awa nyo. Bukod pa krito, hindi kayo karapat-dapat. Ikaw. Tama na yan, dalian nyo at mag-donate ng dugo. Naghihintay si Ching Ching. Bitawan mo ako. Nane. Nanay. Tapos na. Tapos na lahat. Simula na yan. Hindi na makikipagtulungan ang Zhu sa Lin at kay Fu. Sinumang naririto na magtatangkang makipagtulungan sa kanila ay magiging kaaway ng pamilya Zhu. Tungkol sa mga larawan at video na ito, ipinasa na namin sa pulisya. Keo. Maghintay na lang sa subpena. G.E. Ang tunay kong mahal ay ikaw lang. Ang tungkol sa amin ni Lin Wanking ay pala pakiusap. Tulungan mo akong ipaliwanag ito sa kanila. Ru Yunsheng, alam mo kung ano ang ginawa mo. Sinabi ko na, ang pinaka-nagsisisi akong ginawa sa buhay ay ang mapakasal sa iyo. G.E. Ano man ang mangyari, Hindi mo mababago na asawa kita. Paalala lang, patay na ang asawa mo na si Lindsay at nagawa na ang proseso sa Nancheng. Ako si Zhu Yuan. Layas. Kayo'y mga walang kwenta. kayo'y walang kwenta.
Sinabi ko na sa'yo ng malinaw. Ang asawa mong si Lindsay ay patay na. Nagpa-cancel siya ng account sa South City. Patay na ang asawa mong si Lindsay. Ang asawa mong si Lindsay, Patay na. nag-ayos siya ng pahintulot sa Timog Lungsod. Kakaiba. Dapat nandito ito. Nasaan ang album ng mga larawan? Yun siyang. Anong nangyari, Z? Tingnan mo ito. Isang daang bagay na dapat gawin na magkasintahan, gusto ko rin. Sige. Pero, Teo, kailangan nating gumawa ng kakaiba. Isusulat ang 50 hiling at tutulungan ang isa't isa sa pag... Sige. Hindi. Nagamali lang ako, agaya ng ginagawa ng bawat lalaki. Kailangan ko siyang ibali. Mahal niya ako ng sobra. Siguradong mapapatawad niya ako. Binabati si Miss na madalas sanhi ng matinding pagkapagod ng katawan at pangmatagalang kakulangan sa nutrisyon. Kang. Hindi ito maalagaan ng maraming sakit ang maiiwan. Dr. Shen. Ikaw ang doktor ng pamilya namin sa loob ng 15 taon. Tiwala ako sa iyo. Ang kalusugan ni Anan ay iniaasa ko sa iyo. Huwag mag-alala, gagawin ko ang lahat para gumaling si Miss. Ang kalagayan ni Miss, hindi akma para sa matapang na gamot. Mas mabuting may kasama ang pagkain. Si Umali ka na. Si Ed Zhao ay nagmula sa Michelin na nutrisyonista. Pabayaan mo siyang magdisenyo ng isang espesyal na plano sa nutrisyon para kay Anan. Meron akong ginseng doon. Ibibigay ko kay Ed Zhao. Meron akong natanggap na century-old lingxi mula sa partner natin. Pupunta ako para kunin. Kuya. Pangalawang kuya. Hindi naman kasing lala tulad ng sinasabi niyo. Eos lang akeo. Hindi ako ganun kahalaga. Ikaw ay mahalaga. Ikaw ang pinakamahalagang prinsesa ng aming pamilya Zhu. Kuya, may bisita ba sa bahay ngayon? Walang bisita. Ang pagkain para sa'yo lahat. Ang daming pagkain naman. Akeo lang paano ko ito maubos? Hindi naman marami. Dalavamput apat na putahi lang naman. Halika, tikman Montag na. Hindi kailangang ubusin lahat. Bawat putahe, tikman mo lang kaunti. Ito. Lahat ay maingat na inihanda ni Ed Zhao para sa'yo. Magbansong Capitit. Subukan mo ito, gawa ito mula sa pisngi ng isda. 20 isda kinailangan para gawin itong putahe. 20 isda, isang putehe.
Hindi ba sinabi na ang kapatid ay allergic sa mani? Paano nagkamali si Ate Zhao ng kasimple? Hindi ito biro. H.O. Kuya, paano niyo nalaman na allergic ako sa mani? Dilong Kuya Mo. Dapat lang, di ba? Linisin ang mesa, may natirang isang plato ng mani. Ayan. Allergic sa mani. Walang nakakita allergic. Nasa pamilya Lin ako. Ipinapakita pala kung paano mahalin ng buo. Ang sarap. Eka, maliit na kapatid. Naglalakbay sa musika. Itong paligsahan. Ako ang nagsulat sa'yo. Violin na paligsahan. Iraw, hindi ito pwede. I cancel mo na. Wala pa akong formal na pag-aaral. Paano ako sasali sa kompetisyon kung sa unang round pa lang ay matalo na ako? Kakahiyang puri sa pamilya natin. Anong problema dun? Gusto mo naman ito. At may talento ka rin. Keong, kaya mo, too. May isang buwan ka pa para maghanda. Sinuwerte ka, tinawagan namin si Alun. Para turuan ka. Si Alan. Yang. Pinakamagaling na biolinista sa mundo. Nangara na hinatid ka, yung biolin na binigay niya. Gawa ng kamay niya yon, tandaan yan. Yung binuo niyang biolin, napakamahal niyan. Pero okay lang. Ang kuya namin, ay kaibigan niya sa doktorado. Mingho. Banso. Walang dapat alalahanin. Inatasan ka lumahok sa kompetisyon dahil alam namin na iyon ang matagal mo ng pangarap. Hindi kailangang mag-alala sa panalo. Ang pamilya Zhu, hindi kailangang ipaglaban ang reputasyon nila. Ikaw naman. Maging prinsesita ka lang. Ikaw ang pinakatalented na turuan ko. Sa hinaharap, magiging mahusay kang violinist. Okay. Sasali AKO. Anong karapatan ni Lindsay na sumali sa violin competition? Hindi mo alam ang limitasyon mo. Kahit isa kang anak ng pamilya Zhu, ano naman? AKO ang first violin in South City. Dahil ikaw na mismo ang lumapit. Pababagsakin kita. Kapatid. Kapatid. Kuya. 5 oras ka nang nag-iensayo. Magaling ka raw talaga. At pamilyar ka na sa piyesa. Magpahinga ka rin ng sapa. Pero malapit na ang kompetisyon. Gusto ko mag-ensayo pa. Huwag ka munang mag-ensayo ngayon. Nahanap kita ng ilan na makakadate. Pumanta ka. Ayoko pumanta. Gusto kong mag-ensayo. Ayoko pumanta. Aray, tara na. Kalimutin ang isang relasyon. Ang pinakamagandang paan ay simulan ang bagong relasyon. Naintindihan mo na naman. Hindi AKO papunta. Hindi papunta. Punta ka na. Makinig ka sa kuya mo. Paligsahan ng biolin sa susunod. Samahan mo AKO. Tumabay ka. Saan ka papunta? Sa Jiangsheng, hahanapin SIGE. Fuyinshing.
Hindi mo binarinig si Lin G, wala naman siyang pakialam sa'yo. Sinasabi ka o Si Z sobrang mahal, handang mapakumbaba at humingi ng tawad sa kanya. Patatawarin niya ako sigurado. Fuyinsheng. Buntis ako sa anak mo. Naghahanap ka pa ng ibang baba. Tama na yan. Ayoko talaga ng bata. At saka, kung hindi sa kayamanan ng pamilya Lin, papansinin BA kita. Nasaktan mo pa ang puso ng IG. Eh, anong karapatan mong agawin lahat sa akin? Hindi kita papayagan. Xiaoli simulan mo na. oo. Unang ta. Simulan na. Ipakilala mo ang sarili mo. Ako si Shen Nanfeng, mula sa sanga ng Shen pamilya sa Jiangcheng. 28 taong gulang, 175. Masyadong pandas. Susunod. Isang 183 sentimetro ang taas, 60 kilo ang timbang. Parang masipag na kahoy. Sino ang magpoprotekta sa Susunod na. Keo. Ako'y 20 taong gulang na napakabata pa. mga bata pa? Hindi marunong mag-alaga. Susunod na. Ano ba binigay Montag, puro Bawas ang sahod mo ng isang buwan. naku, inosente ako. Ang taas ng pamantayan yung dalawa. Wala yatang karapat dapat para sa ating dalaga. Naku naman. Kuya, sa ngayon, wala talaga akong interest sa pag-ibig. Kailangan kong mag-ensayo ng upang makakuha ng magandang lugar sa paligsahan. Huwag na kayong mag-aksaya ng oras. Alis muna, AKO. Bunso. Z. Nakita ko na ang daang kagustuhan mo. Pasensya na, kasalanan ko lahat. Z. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Isa-isa kong tutuparin yan para sa'yo. Z. Gusto mo ng pagkain na ako mismo ang nagluto, di ba? Ginawa ko na para sa'yo. Fu Yunsheng. Hindi ko ba sinabi na maayos? Hindi na tayo mag-asawang gayon. Ito lahat ay mga gusto ni Lindsay Deti, pero ako si Su Yuan, hindi ko talaga pinapahalagahan yan. Alam kayo, nagpakahirap akong magluto para sa'yo. Nasunog ang kamay ko. Wala pa akong nilutuan, ibang babae. Tikman mo, Kayat County. Fake it naman. Gayon, gumagamit ka rin ng drama para makakuha ng simpatiyaha. Huwag kang lumampas sa limit, alam ko. Bakit, hindi mo na kaya? Talagang hindi mo maramdaman kung gaano kasakit hanggat hindi mo nararanasan. Ginagamit ko lang yung sinabi mo dati sa akin. Ibabalik ko sa'yo. Darling. Kanina, naputol ko ang daliri ko habang nagpuputol ng gulay. Huwag kang gumamit ng kalokohan para makuha ang simpatiya. Z, bigyan mo ako ng pagkakataon. Bitawan mo ako. Ibita, Talagang alam ko na bitawan mo ako, bigyan ng pagkakataon. Python. Fu Yunsheng. Binalaan, huwag manggulo kay An-an. Kung hindi, di ka tatantanan ng pamilya Zhu. Alice. Wala ng koneksyon ang kapatid ko sa'yo. Kung magpatuloy ka, isusumbong kita sa pang-abuso. Z, hindi ako susuko. Babalikan kita. Z, Tatlon ga siguro inisip Montag. Z, sumali ka sa kompetisyon sa biolin sa Jiangsheng. Palagi mong gusto ang isang biolin, ibibigay ko sa'yo.
Z, kapag kumita na ako ng pera, bibili ako ng biolin na para sa'yo la. Yun siyang, AKO. Gusto ko ng isang biolin. Hindi mo ba nakikita na nagtratrabaho ako? Huwag mo akong abalahin. Anong silbi ng pag-aaral niyan? Nakik-MBA yan? May regalo na ako mula sa pamilya ko. Ayoko ng biolin mo. Mas mabuting sa ibang tao mo ibigay ang atensyon mo. Kay Lin, nagdadalang tao pa siya sa anak mo. G, igali ka pa sa akin. Ako at Lin Wanching, ang sarili ang relasyon. Tayong magkaibigan simula bata. Salbaheng tao. Guard. Lahat na lang pinapasok mo. G, Pakinggan mo ang paliwanag ko. G, Li. Ang piano KO. Piano. Piano. Itong championship, kailangan kong manalo. Hinahayaan kitang mag-withdraw ng maaga para di mapahiya ang pamilya Zhuang. Kailangan ko talagang mag-aral ng violin ko ng husto. Hindi ko inaasahan na manalo. Pero, dahil sinabi mo yan. Magkakalaban tayo, sigurado. Para sa ikabubiti mo rin, ikaw ang anak ng pamilya Zhuang, isipin mo ang pamilya. Huwag mag-alala, Miss Lin. Kuya. Ang anak na babae ng pamilya, anuman ang gawin niya, siya ang pinakamahusay. Hindi pinapansin ng pamilya Zhuang kung siya, kailangan lang niyang manaig bilang prinsesa. Tara. MG Akalaw. Simulan ang iyong pagganap. Hindi ko akalain na napakahusay ng Miss Zhu. Hindi ko talaga narinig noon. Baka palitan na ang champion ngayong taon. Hindi sigurado. 3 taon ng champion si Lin Wanching. Siya ang pangunahing tao sa Timog Lungsod. Hindi sigurado ang champion na yan. Ang ganda ng pagkanta mo. Suwerte mo lang ngayon, ang mga hurado ay tumingin kasi ikaw ay anak ng pamilyang Zhu kaya ka nakapasok sa finals. Sa finals, hindi kita papayagan. Sa paligsahan, ang tunay mong lakas ang paggalang para sa sarili mo at sa kalaban. Hindi ko kailangan ang pagbigay mo. Z, congrats sa pagpasok sa finals. Ito ang paborito mong Blue Rose para sa'yo. Ayaw ko ang Blue Rose. Paano nangyari yan? Daiti, araw-araw itong hinihingi. Bakit ngayon hindi na ito gusto? Dati, gusto mo ito kaya sinabi ko na gusto ko rin upang magpasaya ka. Ang paboritong bulaklak ni Lil Sis ay mga daisies. Kuya. Congrats SA, yo, little sister. Salamat, kuya. Hindi Montag alam. DIBA? Ang ibig sabihin ng daisy ay tibay, taos puso, at dalisay na pag-ibig. Ah, nakalimutan ko. Ang katulad mo na hindi tapat sa pag-ibig, hindi mo yan maintindihan. Tara na. Tara.
Lindsay, bakit lahat sila nakapalibot sa'yo? Anong meron ka na wala ako? Z, nablano ako ng fireworks sa tabi ng lawa sa labas ng Jiangxing. Pwede ka bang pumunta para manood? Para makabawi at magdiwang sa pagpasok mo sa finals. Siege. Hintayin Montag sandali. Alam ko na sa puso niya, meron pa rin akong lugar. Kuya, tapos na mag-practice ng piano. Tara na, hinihintay tayo ni Kuya. Dalhin mo Sige. Ang ganda ng palabas ngayon. Salamat kuya sa pag-anyaya. Z, Di ba sinabi ko sa'yo? Huwag mo nang guluhin ang kapatid. Z, nangako ka sa fireworks. Bakit di copy mo na? Kailan ko sinabi? Ikaw ang nag-reply sa akin. Tingnan Montag. Walang natanggap na mensahe. Ginamit ko ang telepono ng kapatid ko para mag-reply sa'yo. Ano ba wala lang siya naghintay sa'yo isang gabi? Nagagalit ka na kapitbahay ko siya sa park sinakto. Naghintay siya sa'yo buong araw saan ka ba nagpunta? Pinapahamak mo siya sa lahat ng lugar. Huwag mong isipin gusto pa niyang makakita ng fireworks kasama mo. Panaginip lang yan. Sorry, IHA. Kasalanan ko, atawarin mo na ako. Hindi mo ba narinig sinasabi nila na ang nananakit ay isang magulang na sinasamantala ang pamilya? Tama na kuya, huwag mo na pansinin. Alis na tayo. Huwag mo nang hanapin pa si Fuyun Sheng. May mga pamantayan ako sa pag-ibig. Wala na tayong pagkakataon. Lakad na, bro. Kasabay na maganda. Pagtatapos ng musika. Tapos na ang pagtatanghal ng mga kalaho. Pakiusap, Papuen SI contestant Yuyuan. Pansamantalang magpahinga na Magsagawa ng proseso sa marka. Ang bawat isa para sa pwesto. Magiging bahagi ka ng kasaysayan. Lindsay. May deal tayo, paano? Mayroon akong 30,000 dito. Pag-akyat ni Zuyuan sa entablado mamaya, lagyan mo ng tubig ang hagdang akyatin niya. Ayoko. Hindi ko kayang gawin niyang manakit ng iba. Wala sa CCT ito. Saka, pag-perform na, patay lahat ng ilaw maliban sa spotlight. Wala makakahalata habang nagwiwisik ka. Siya rin ang huling magpe-perform, kaya walang ibang masasaktan. Ayoko, hindi ko kaya. Alam ko kailangan mo ng 30,000 para sa heart surgery ng anak mo. Pag-isipan mo ito. Wow, ang galing Montag, sis. Panalo ka na sigurado. Makakompleto ng contest, masaya na ako. Di bal na ang championship. Masaya sis Eos na yun. Pero feeling ko talaga dapat ikaw ang champion. Okay, hawak na namin ang resulta ng finals. Sino nga ba ang magwawagi ngayong taon? Una munang i-anunsyo ang third place. Congratulations, Su Mimi. Sige, pangalawa, binabati natin si Lin Wanking. Susunod, ang pinakaasam-asam ng lahat, ang unang pwesto. Sino kaya ito? Huwag mag-alala, sa'yo ang championship. Binabati natin si Zhu Yuen sa pagkapanalo NG Championship sa violin competition na ito. Kuya, Nanalo, AKO. Anyayahan ang tatlong manlalaro sa entablado pa sa award.
Kapatid kong babae ang pinakamagaling. Na, umakyat ka na sa entablado para kunin ang award. Anak ko, ang mahal kong anak. Bakit mo ako sinaktan bakit? King King. Si King King, ang aking anak na babae. Bakit mo sinaktan asay Ching Ching? Kami ng kuya ay laging nasa tabi ng nakababatang kapatid at hindi ginalaw si Lin Wan King. Anak siya ng pamilyang Zhu. Hindi mo siya maaring akusahan ng ganoon. Ang cute nyo talaga. Kapatid niya kayo, ipagtatanggol ninyo siya. Bakit hindi ninyo tanungin ang mga anak ninyo kung paano siya nahulog? Ikaw. Naniniwala ako sa pag-unawa. Hindi siya mananakit ng kahit sino. Si King King ay nagdadalang tao sa anak mo ngayon. Nasa loob pa siya. At heto ka ngayon yakap ang ibang babae. Si Z ang Huwag kayong mag-alala, tutuklasin ko ang katotohanan at sa mga may kinalaman sa pag-aapi sa kapatid ko. Hindi ko palalagpasin ang pamilya Zhu. Kumusta na ang anak ko at ang apo ko? Hindi na maisasalba ang bata. Malakas ang pagdurugo ng ina at may espesyal na uri ng dugo na kulang sa ospital. Nanghihiram na kami mula sa ibang ospital pero kailangan ng oras. Napakakritikal ng kalagayan ng pasyente. Maghanda kayo sa posibleng mangyari. Doctor, pareho sila ng dugo ng anak ko. Pwede siyang mag-donate? Umalis ka. 20 taon na kayong gumagamit ng dugo ko. Hindi pa ba sapat yan? Huwag nyo nang isama ang kapatid ko. Hindi pa siya nakaka-recover. Noon, hindi ko alam ang tama. Nagmamakaawa ako sa inyo. Alang-alang sa matagal na panahon na inalagaan kayo ng pamilya namin. Tulungan niyo si King King. Ibibigay ko ang dugo ko sa kanya. Salamat. kapatid. Ganito na ang trato nila sa'yo, tapos tutulungan mo pa rin sila? Kuya, hindi ko ito ginagawa para gantihan sila, kundi dahil mahalaga ang buhay. Ayaw ko ring makita silang nagdurusa. Ginagawa ko lang ang lahat na makakaya, bahala na ang Diyos. Kuya at pangalawang kuya, sasamahan kita. Miss, kailangan mong sumama sa nurse para kumuha ng dugo. Nahihilo ka, Bea? Ang daming dugo ang kinuha. Pag uwi mo siguradong lalagyan ka ni Ate Zhao ng pampalakas. Walang problema, pangalawang kuya, huwag kang mag-alala. Z. Bakit ka nandito? Tapusin mo na. Z. Binili kita ng bagong sabaw ng atay ng baboy para pampalakas. Daddy, pinibalay kayo rin, yin para SEO. Tara. Marfu, kuha lang na dugo, hindi ka mamamatay. Hindi mo kailangang mag-alala ng Z. Kukuhanan ka lang ng dugo. Bakit kailangan magreklamo ng ganyan? Hindi ka naman mamamatay. Tara. Ma, wala na ang anak ko. Kasalanan ni Lindsay, ang masamang babae na yon. Ganon, BA. Gusto ko ngang itanong kay Miss Lin. Bakit pinagbibintangan si kapatid ka? Pagbibintang, anong pagbibintang? Kaya mismo yon. Linji, alam kayo gali ka sa akin dahil kinaho kayo asay fuyunshing, pero bakit mo sinasara ang anak kayo? Bakit? Ibabalik mo ang anak ko. Napaalala na ako sa'yo, mag-isip na mabuti bago kumilos, lalo na para sa anak mo. Alam mo kung ano ang nangyari kagabi. Anong ibig mong sabihin? Gusto mong sabihin na mapapahamak ko ang anak ko? Fuyunshing. Siya ang lahat ng sanhi. Siya ang pumatay sa anak natin. Tama na. Si Z nag-donate ng dugo kagabi para may ligtas ka. Kung gusto kanyang saktan, bakit pa siya magpapakahirap? Oh,
Nagsalita ka ng tama. Kung ayaw mo magsabi ng totoo, Ginang Lin, kailangan kong mag-imbestiga para malaman ang katotohanan. May gagawin pa kami, Ginang Lin. Bahala ka na. Fu Yunsheng. Akala mo ba makakabalik ka kay Lindsay gaya ng dati? Anong ibig mong sabihin? Ano ang ginawa mo kay Z? Anong ginawa kay Z? Ano ibig kong sabihin? Umalis na siya sa'yo. Sino ang pinapakita mong damdamin gayon? Sasabihin ko sa'yo. May hindi pagkakaintindihan kami ni Z. Hindi pagkakaintindihan. Hayaan mo sabihin ko sa iyo. Sa araw ng kasal nyo, sa dressing room, lahat ng ginawa namin nakita niya. Sinadya ko iyon. At noong sa bahay na sunog ang kamay ko, pati yung party, itinulak ako. Lahat iyon kunwari lang. Ikaw. Ikaw na babaeng walang hiya. Ikaw pala ang nagtatrap kay Z. Anong balak mong gawin? Akawa MOBA mabuti kang tao? Kung kaya mong pigilan ang sarili mo hindi mangaliwa, paano ako magkakaroon ng pagkakataon? Lahat ng nagawa ko, hinayaan mo lang. Ang tunay na nakasakit kay Lindsay ay ang iyong pagwawalang bahala at pagtataksil. Ang lahat ng ginagawa mo ngayon ay para lang sa iyong sarili. Hindi, sinasabi ko SEO, mahal, AKO na, mahal na AKO. Fu Yunsheng, hindi ko kayo pababayaan. Hinding-hindi. Palaging iniingat ni Ed Zhao sa mahinang apoy habang hinihintay ka. Inom habang mainit pa. Pakainin kita, kapatid. Kuya, hindi naman kailangan yan. Paano hindi naman nakakatakot? Naglabas na madaming dugo, kailangan talagang magpahinga at magpalakas. Tawag lang kanina ng assistant ko, si Lin Wanking daw naglalive, sinisisi si An na siya daw ay nakunan. Nagresulta sa pagbagsak ng mga stock ng ating Zushi. Ano ba ang nangyari kagabi? Alam kayo. Dati, ako ang nagkasala sa kapatid ko. Anuman ang ginawa niya sa akin, hindi ko siya susuwayin. Pero ang anak ko, siya ay walang kasalanan. Tipana. Wala pang pagkakataong masilayan ang mundo. Suporta para sa nakuha mula sa Mga piraso ng nasaan ang katarungan. Isa lang akong karaniwang tao. Nanawala ng anak. Hindi ko kayang labanan ang pamilya Zhu. Ito lang ang paraan upang magising ang lipunan. Sana marinig niyo ang aking boses. Salamat sa lahat. sobrang tuso ni Lin Wanking na naglakas loob mag-live para baliktarin ang kasalanan. Kasalanan ko rin na nagpapabaya, hindi ko inasahan na gagawa siya ng ganito. Dapat mas maagang ko nalaman ang katotohanan. Pasensya ka na. Pasensya na sa abala ko sa lahat. Naku, ano ka ba? Hindi ikaw ang may kasalanan. Ikaw na nga ang biktima ng mga masasamang tao. Pero dahil sa akin, bumaba ang stocks ng Zoo Group. Iha, pwede pang kumita ng pera. Maliit na bagay yan, kaya kung bawiin sa isang araw. Ang mahalaga ngayon ay mapatunayan ang kasalanan ng anak kong babae. Huwag kang mag-alala, maliit na kapatid. Kay Kuya Emo na yan. Sino mang gustong mang-abala sa anak ng Zhu, kailangan muna nilang alamin kung kaya nila. Pwede ka nang umuwi ngayon. Kailangan mo alagaan ang katawan mo. Mag-ingat ka. Sige, salamat, Doctor. Sino kayo? Anong gusto gawin? Si Lin Wanking nagpapalaganap ng balita, binabaligtad katotohanan, ginagamit tayo sa sariling kapakinabangan. Nilinaw na ng pamilya Zhu ang lahat. Ikaw ang nagmamalinis habang gumagawa ng kasalanan. Mamaya, kapag umakyat na ang contestant na si Zhu Yuan sa stage, pumunta ka sa gilid kung saan umakyat baba ang contestant. Magbuhas ka ng kaunting tubig. Hindi pwede. Hindi ko pwedeng gawin ang masamang bagay na to. Patay ang kamera sa area na to.
At saka, kapag nagpe-perform na ang contestant, knock-off lahat ingalo sa buong hall. Isa na lang ang spotlight. Walang makakapansin kapag ibinuhos mo na at siya ang huling akyat. Walang masasaktan na iba. Hindi ko kaya. Alam ko sa operasyong puso ng anak mo. Siguradong kailangan mo ang 30,000, di ba? Pag-isipan mo. Impossible to paano nangyari to? Wala dapat CCT doon. Paano nagkaroon ng video? MJ kaibigan. Ang video na ito ay gawa-gawa lamang. Ito'y plano ng pamilya Zhu. Sila ang naninira sa akin. Ang tagalinis na nabayaran mo, inamin na. Ang lakas ng loob mong magpaliwanag pa. Tara na. Lindsay, hindi ka makakatakas. Papating kita. Nakakatawa talaga, tingnan nyo, butin ga sa inyo, para hindi nyo na api-apihin si Little Sis. Tingnan ko nga, lumilipat na ang opinyon ng publiko at umaangat na rin ang stock ng gas. Kuya, sobrang salamat sa'yo. Oo nga. Kuya, paano mo nalaman na si Lin Wanqing ang gumawa ng kasalanan at tumawag ng pansin? Noong araw na nangyari iyon, nakita ko ang tubig sa hagdan kaya nakaisip ako at inabisuhan ang organizers. Nginisyan ko lahat ng information ng mga tauhan at sinuri ang buong bagay. Pero kuya, paano mo nalaman na may CCTV doon? Di ba sinabi ni Lin Wanqing na blind spot iyong lugar? Oo nga. Pero hindi niya alam na may kamera sa audience na nakatutok sa stage. Gusto kasi ng organizers na i-record ang ilang backstage scenes, kaya lagi itong nakabukas. Oo. Ang tawag diyan ay karma. Mula doon nakita namin ang tiyahin ng janitress. Matapos ang bagay, hindi mapakali ang janitress, nagkaroon ng konsensya. Matapos tulungan ni janitress si Lin Wanqing, hindi siya mapakali. May kaunting takot at nangako kaming sagutin ang gastusin ng anak niya. Sinabi niya ang lahat. Buti nandiyan ka, kuya. Kung hindi ko mayaalis ang paratang sa akin. Maraming salamat, kuya. Huwag kang mag-alala, kuya. Kung nais mong magpasalamat, ayusin ang kalusugan mo. Naghihintay akong makita ang performance. Gagawin ko ang lahat para matapos ito. Grabe, inalok ako ng Jiangcheng Symphony Orchestra na sumali sa kanila at inimbita ako bukas sa kanilang press conference. Napakagandang balita, mga kuya. Narito ang lahat ng aming nakaplanong pagtatanghal para sa ikalawang kalahati ng taon. Sa wakas, nais kong ipakilala sa inyo ang bagong miyembro ng ating orkestra, ang biolinistang si Ana Cruz. Sige, puntahan mo na. Linyi. Dahil sa'yo, naging ganito ako. Ang mga karangalang ito ay dapat sa akin. Mamamatay ka na. Kapatid. Kapatid. Fu Yunsheng. Huwag kang gumalaw. G.E. Pakasalan Mo. AKO. Magiging mabuti ako habang buhay. Ooh. Yunsheng, tandaan mo na mag-inom na isang basong maligamgam na tubig tuwing umaga. Mahina ang sikmura mo. Pero mahina utak ko, hindi ko matandaan. Sige, simulan gayon araw-araw kitang ipagluluto ng almusal. G.E. Ang bait mo talaga.
Saan papunta? Binili kita ng paborito mong daisies. Fu Yunsheng, magkasundo na tayong lumayo. Ge. Yunsheng. Yunsheng, Geising ka na. Ge. Alam ko. Alam ko. Alam ko na ang nangyari noon. Gawa ni Lin Wanjing iyon. Siya ang nagdala sa'yo sa kapahamakan. Pasensya na. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Sisiguraduhin kong babawi ako sa'yo. Fu Yunsheng, hindi ako nandito para marinig ang mga sinasabi mo. Sinabi ko sa'yo noon, anuman ang gawin mo ngayon, wala na itong koneksyon sa akin, hindi na ako mag-alala. Nagpapasalamat ako sa pagligtas mo sa akin. Sagot ng Zhu Group ang mga gastos sa ospital at pagpapagaling mo. Bilang pasasalamat, ibibigay ko ang Tengfi project sa Fu Group. Ay ako nito. Alam ko. Ikaw lang ang gusto ko. Maging kasama mo lang ako. Pwede ba? Fu Yunsheng, simula noong niloko mo ang pakiramdam, dapat mo nang maisip na hindi na tayo babalik sa dati. Ang basag na salamin, kahit maayos, hindi na babalik sa nakaraan. Kung may natitira pang damdamin ka para sa akin, pakawalan mo na ako, pati na rin ang sarili mo. Ge. Ge. Alaga, alam ko na ang pagkakamali ko. Sa pagtatapos ng palabas ngayon, pakiusap na maayos na lumabas ang lahat. Wow! Kailangan ni Papa na pakainin tayo ng masarap na hapunan para sa ating dakilang concertmaster. Congrats kay Miss Yu an sa kanyang matagumpay na solong pagtatanghal. Sige, lahat ng gastusin ngayong gabi ay babayaran ko. Salamat, Lao Zhu. Tara, tayo na. 8. Ito ang mga bulaklak mula sa Lower Studio. Binabati kita sa matagumpay mong pagtatanghal. Ay, wala ka na bang ibang gustong sabihin? Meron pa. Meron pa, ate, bigyan mo naman ako ng pagkakataong ligawan ka.